Ito pa lang yung, this is the first of many. Yung kanya mga security ko na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. Hi everyone! Ang commissioner ng NAPOLCOM na si Ralph Calinisan ay nagsampa ng criminal complaint na unjust vexation at cyber libel laban kay Norman Mangusin. Sinamahan siya ni ASEC LTO Marcos Lacanilaw at posible ding mag-file ng separate na kaso laban kay Norman Mangusin. Sa video na ito ay panoorin natin ang tila pagbabalik ni Norman Mangusin sa Hoyo. Panoorin natin ang video na ito. Nagsimula ang video sa panunumpa ng commissioner ng NAPOLCOM laban kay Norman Mangusin. Hindi ko naman maalis ang aking mata sa ganda ni ate dahil parang nabihag niya ang aking sigwatang puso. Pakitaas po yung kanang kamay. Sir Rafael Vicente R. Calinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po ay napatunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy niyo po ang kaso. Opo. Okay. Salamat po. Salamat po. Dito ay ipinaliwanag ni Sir Ralph Calinisan ang kaso na isinampa niya laban kay Norman Mangusin. Una sa lahat, papasalamat ako kay USEC Marcos Lacanilaw, LTO Chief, dahil sinamahan tayo sa pag-file ngayon. Mamaya may kukwento siya sa inyo tungkol sa pag-file niya. Pero tayo, nag-file tayo today. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo ay nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong OK pal. Tinawag niya tayong shoe fat. Ayan. Wala ba sabihin nun? Para na kayo. Edit nyo na lang. Which to me is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name calling na ganito is not necessary, and we are making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Mangusin. Mga OFW na kinuhanan niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na colonel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ang bag ko, personal na ambag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ambag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalangyalang ni Norman Mangusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalangyaan sa Pilipinas. So we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakaso sa amin. Bahala sa buhay mo. We're calling a spade a spade. We're doing our job. We're doing our jobs for the people, and we will make you very much accountable, Mr. Mangusin. Tinanong naman ng reporter kung ito ba yung sa buong kapulisan at grabe pala ang dami ng kaso na nilabag ni Norman Mangusin. Wala pa yon. Ito pa lang yung, this is the first of many. Ito I'm filing this as on my person. Ito po ay tungkol sa pagtawag niya nga sa akin ng K-PAL at shoepot. Ayan. So, ito po ay para doon. Pero marami pa po siyang haharaping kaso. Siya po ay meron pa pong baril na unregistered
Siya po ngayon ay may maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms. Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung po kanya mga passport at kanya mga birth certificate pinapa-imbestigahan na ho natin along with other agencies. Yung po kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na ho natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP at ang CICC. Papasalamat din po kami sa kanila. So yung lahat pong ito ay tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. Ito naman po ang mensahe ng Commissioner sa mga vlogger na balak gayahin si Norman Mangusin. Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Huwag kayong magbabastos ng pulis. Huwag kayong magbabastos ng government official na nagtatrabaho lang. We are here to serve the people. Di naman kami thin-skinned eh. Di naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao, tapos itong mga tao gobyerno, hahabulin ka, wawalang yain mo rin, ipapakitaan ka namin ng sample ng accountability. Ito naman po ang masasabi ng Commissioner tungkol sa pagpiyansa ni Norman Mangusin sa kanyang kaso at pati ang address niya ay tinitingnan kung ito ba ay totoo. That is his right, but we are checking their reports that he used a dubious address. We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nalagay doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya yung mananagot. We are looking into every angle of this case. Bakit nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Saan ba talaga siya nakatira? Ano ba talaga pangalan niyan? Tatlo na yung pangalan na nakikita ko. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin nyo, this is a national security concern. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangyaan. So we're looking deeply. This is not just a case of unjust taxation. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust taxation lang ito. It is not. This is the fight of the Filipino. Bilhin mo kung yung mga anak mo araw-araw narinig, nagmumura na lang yung tao sa Facebook tsaka sa YouTube. Isang malaking kalokohan yun. Araw-araw mo narinig na ginagamit yung kanyang clout para manloko ng kapwa Pilipino. Ba't tayo pumapayag doon? Hindi tayo papayag. Hindi ito unjust vexation lang at ilalaban namin. Si Norman Mangusin pala ay nagdadala ng bakal na walang lisensya at pati ang kanyang mga bodyguard ay masasama din sa kaso. Pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon, hindi niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Yung kanyang mga security kuno na nagtatago na kunwari cook na ngayon, nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. So dahil doon, kitang-kita. Alam ka namang dinami ko call out yun. Dami mo nang ang niloko, tapos flex-flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. Everything about him is a lie. So that's why we're putting a stop to it. Nagsalita naman si Sir Marcos Lacanilao at sinabi niya magsasampa din siya ng kasong cyber libel dahil sa pampabastos ni Norman Mangusin at pagmumura sa kawani ng gobyerno. Nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Calinisan para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber libel. Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya, siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho lang. Ang magiging kaso ni Norman Mangusin ay base sa mga videos na pagmumura at masamang salita sa ahensya ng LTO noong December. Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos against sa aming ahensya, yun ang binubuo namin. Hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga matapos kami makapag-file kami.
Dito ay sinabi ni Sir Marcos na meron siyang video na kahit revoke na ang lisensya ni Norman Mangusin ay nagmamaneho pa din ito. Sa license niya, revoke na yung license niya. Pero isa pa yan, marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan. Kasi na-revoke na yung license niya, meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na hindi niya nirerespeto ang batas, hindi niya nirerespeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair na initiate na talaga matigil na ito, butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Huwag na nating kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niyang mga pinag-i-scam na mga OFW. Hindi pa rin naman siya tumitigil hanggang ngayon ganyan pa rin naman siya. Palipat-lipat daw si Norman Mangusin ng address. Kahit naka-show cause order na siya, mukhang nagtatago si Norman Mangusin. Nung hindi, actually nung pinatawag namin siya, hindi naman siya umattend sa LTO kasi palipat-lipat siya yung mga address niya hindi, saka nakapag-serve na kami nung una sa kanya pero hindi niya binaliwala niya. Iimbestigan din ang pekeng pangalan ni Francis Leo Marcos dahil nakarehistro ito sa iba pang mga sasakyan. Yung mga sasakyan niya na naka-alarm, yung expedition niya, naka-alarm yon hanggang ngayon. So, ipapacheck ko din na merong mga information na meron din siyang mga sasakyan na nakapangalan sa kanya. Unang-una, yung pangalan niyang Norman Mangusin, yung Francis Leo Marcos, peke. So, kailangan, bakit yun ang nasa mga dokumento? So, dapat yun ma-check din namin. Check namin, mamaya pagbalik ko sa opisina, check ko. Ito naman po ang mensahe ni Sir Marcos para sa mga vlogger na balak gamitin ang ahensya ng gobyerno para sa mga vlog na puro kalokohan. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga isang magandang sa mga vlogger, no? Tama yung sabi ni Vice Chair Ralph, wag nyo namang ginagamit lalo na itong pagbablog lalong-lalo na sa mga paninira ng tao, ahensya ng gobyerno, na para lang kayo ay kumita. Kagaya nitong taong to na ginagamit niya sa pang-scam niya. So, maging responsable tayo lalo na dun sa pagbablog natin. Para hindi rin tayo mapahamak kagaya nitong taong tong pinagagawa. Yan lang po. At yan po, ang kila nalalapit na pagpasok ni Norman Mangusin sa Huyo. Mukhang mabubutas na naman ang donut at mapapagod na naman ang katawang lupa ni Norman Mangusin. Hindi na makapag-live si Norman Mangusin dahil sa tila hindi na din niya magagamit ang kikitain niya dahil papasok na siya sa Huyo. Isa itong paalala na wag nating gawing kalukuhan at gawing katatawanan ang mga taong naglilingkod para sa bayan. Dahil ilang araw na lang ay makikita mo na naman ang rehas na bakal. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.